Noong Hulyo 2020 sa Dasmariñas, Cavite, habang abala ang mga trabahador sa pag-aayos ng kusina at likod bahay ng isang pamilya, isang nakakapangilabot na diskubre ang bumulaga sa kanila. Sa ilalim ng makapal na semento ng septic tank, nakahukay sila ng mga ID, passport at ATM card na pagmamay-ari ng isang babaeng 4 na taon nang nawawala. Ang akala ng lahat ay nasa ibang bansa lamang ang may-ari ng bahay na si Maria Evelyn Sayos, ngunit ang katotohanan ay mas madilim pa sa inaasahan ng sinuman. Ang tanging hangad ng anak ni Evelyn na si John ay mahanap ang kanyang ina na matagal nang hindi nagpaparamdam. Gusto niyang malaman ang katotohanan sa likod ng biglaang pag-alis nito papuntang Singapore noong 2016. Ngunit habang hinuhukay ang kanilang bakuran para sa renovation, ang pagnanais na makita ang ina ay nauwi sa isang masakit na kumpirmasyon na wumasak sa kanyang buong pagkatao. Gaano kasakit malaman na ang bawat patong ng sementong tinatapakan mo araw-araw ay sadyang ibinuhos para itago ang isang karumaldumal na katotohanan? Ano ang gagawin mo kung ang taong pinagkatiwalaan mong kasama sa bahay ang siya palang bumurol sa iyong ina sa ilalim ng inyong septic tank? Ang trahedya ng pamilya Sayos ay nagsimula sa mga lamat sa relasyon sa loob ng tahanan na hindi agad napansin ng mga kapitbahay. Si Evelyn Sayos ay isang mapagmahal na biyuda na mag-isang nagtaguyod sa kanyang 2 anak na sina John at Joanna matapos pumanaw ang kanyang asawa noong 2011. Maayos ang takbo ng kanilang buhay hanggang sa pumasok sa eksena ang boyfriend ni Joanna na si Ronald noong 2014. Sa murang edad na 16, nabuntis si Joanna at bilang isang ina, tinanggap ni Evelyn ang magkasintahan sa kanyang bahay para tulungan sila. Ngunit ang kabaitang ito ni Evelyn ay nauwi sa madalas na pagtatalo. Pinagsasabihan ni Evelyn si Joanna tungkol sa maagang pagbubuntis nito at madalas ding masisi si Ronald sa nangyari. Ang mga sermon na ito na akala ni Evelyn ay gabay lamang para sa kanyang anak ay nagtanim pala ng matinding galit at puot sa puso ni na Joanna at Ronald. Ang mga ganap ay lumala hanggang sa umabot sa punto na pinagplanuhan na ng dalawa ang pagpatay kay Evelyn 1 linggo bago ito isakatuparan. Ang tensyon ay sumabog noong Agosto 16, 2016, isang araw matapos umalis si John para tapusin ang kanyang thesis sa bahay ng kaklase. Ayon sa investigasyon ng pulisya, sinamantala ni na Joanna at Ronald ang pagkakataong sila lang ang naiwan sa bahay. Nagpanggap ang dalawa na may sorpresa para kay Evelyn para mapababa ito sa silong. Hindi alam ni Evelyn na ang huling kaarawan niya noong Agosto 8 ang huli na palang masayang alaala niya. Pagkababa ni Evelyn, walang awang hinampas siya ni Ronald ng martilyo sa ulo. Noong makita ni Ronald na humihinga pa ang biktima, inutusan niya si Joanna na kumuha ng kutsilyo sa kusina. Sa puntong ito, nagkakaiba ang kwento ng dalawa. Sabi ni Ronald, iniabot ni Joanna ang kutsilyo bago tumakbo pa itaas, habang sabi naman ni Joanna ay wala siyang kinalaman sa mismong pagpatay. Ano man ang totoo, ang resulta ay ang pagkamatay ni Evelyn sa kamay ng mga taong pinatira niya sa kanyang bahay. Pagkatapos ng krimen, naging malamig at kalkulado ang mga kilos ng mga sospek. Habang nasa taas si Joanna kasama ang kanilang anak, nilinis ni Ronald ang pinangyarihan at kinaladkad ang bangkay ni Evelyn patungo sa septic tank sa bakuran. Binalot niya ito ng sako at kumot para hindi makita ang muka. Nagpunta pa si Ronald sa hardware para bumili ng semento at buhangin para selyuhan ang septic tank. Ang nakakasulasok na bahagi rito ay noong umuwi si John noong gabi ring iyon at nakita si Ronald na nagbubuhos ng semento. Nagsinungaling si Ronald at sinabing inutos ni Evelyn na ayusin ang septic tank bago ito umalis papuntang Singapore para magbakasyon kasama ang mga kaibigan. Dito nagsimula ang 4 na taon na serye ng panloloko kung saan pinalabas ni na Joanna at Ronald na masaya lang si Evelyn sa ibang bansa. Ang kasinungalingan ay nagpatuloy sa isip ni John sa loob ng maraming taon.
Hindi siya mapakali dahil hindi man lang tumatawag ang kanyang ina sa telepono. Tuwing magtatanong siya, laging may handang dahilan si Joanna. Ginamit pa umano ni Joanna ang Facebook account ni Evelyn para batiin si John ng birthday para lang hindi ito maghinala. Nagbigay din si Ronald ng 10,000 piso kay John para sa school expenses para lamang patahimikin ito. Ngunit habang tumatagal, lumalakas ang kutob ni John lalo na nang malaman niyang hindi naman pala kasama ng mga kaibigan nito si Evelyn sa Singapore. Noong 2018, naglakas loob na si John na mag-report sa pulisya. Ngunit dahil sa kawalan ng ebidensya at sa patuloy na pagtatakip ni Joanna, hindi agad gumalaw ang kaso. Ang tensyon sa loob ng bahay ay naging dahilan din ng paghihiwalay ni Joanna at Ronald noong 2019 hanggang sa maiwan na lang si John sa bahay na hindi niya alam ay may nakabaon palang sikreto sa ilalim. Ang pinakamalaking pagbabago sa kwentong ito ay nangyari noong Hulyo 2020 nang magpasya si John na mag-renovate ng kanilang kusina at bakuran. Matapos makapag-ipon mula sa kanyang trabaho sa call center, kumuha siya ng mga construction worker. Dito na nagsimulang mabuwag ang 4 na taong kasinungalingan. Sa unang araw pa lang ng pagtibag sa semento, nakita na ang mga gamit ni Evelyn. Ang dating pag-asa ni John na buhay pa ang kanyang ina ay napalitan ng matinding takot at panginginig. Ang kapal ng semento na paulit-ulit na ibinuhos ni Ronald tuwing may lalabas na amoy o dugo ay naging balakid sa mabilis na paghukay. Kinailangan pa nilang gumamit ng jackhammer para lamang mabasag ang makapal na patong ng semento na nagsilbing libingan ni Evelyn sa loob ng 4 na taon na ang pagbabago sa disposisyon ni Joanna at Ronald ay naging mabilis din matapos silang madakip ng mga pulis. Mula sa pagiging kampante at pagtatago sa loob ng mahabang panahon, nauwi sila sa pagtuturuan at pag-amin sa estasyon ng pulisya. Ang dating magkasintahan na nagtulungan para ibaon ang krimen ay naging magkaaway sa harap ng batas. Ang kanilang mga sworn statement ay nagpakita ng lamat sa kanilang alyansa. Si Joanna ay kinasuhan ng parricide habang si Ronald ay murder. Ang pamilyang Sayos na dati ay tahimik at payapa ay tuluyan ng nawasak. Ang tagpong ito ay hindi lamang sa aspetong legal kundi pati sa emosyonal na kalagayan ni John, na kailangang tanggapin na ang kanyang kapatid ay may kinalaman sa pagkamatay ng kanilang ina. Ang pagkakakilanlan sa bangkay sa pamamagitan ng metal brace sa kamay ni Evelyn ay ang huling piraso ng puzzle na tumapos sa lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Ang dating bahay na puno ng alaala ng kanyang ina ay naging isang crime scene na hinding-hindi na niya matitingnan sa parehong paraan. Ang pagbabago sa kanyang buhay ay permanente na. Dala ang bigat ng katotohanang ang taong pinagkatiwalaan niya sa bahay ay siya palang pumatay sa kanyang ina. Maging ang komunidad sa Dasmariñas ay nagbago ang tingin sa kasong ito. Naging babala ito sa lahat tungkol sa mga panganib na maaaring nagtatago sa loob mismo ng tahanan. Ang kasong ito sa kamalayan ng publiko ay nagpapakita na ang hustisya ay maaaring matagal bago makuha, ngunit hindi ito habambuhay na maitatago. Ang bawat patong ng semento na inakala ni Ronald at Joanna na maglilibing sa kanilang sikreto ay naging simbolo na rin ng kanilang sariling pagbagsak. Ang transformasyon ng kwento mula sa isang missing person case patungo sa isang karumaldumal na parricide ay yumanig sa buong Pilipinas. Ang hustisya sa kaso ni Evelyn Sayos ay nagsimulang mabuo nang lumabas ang resulta ng autopsy at DNA test noong huling bahagi ng 2020. Kinumpirma ng mga eksperto na ang mga butong natagpuan sa septic tank ay tugma sa DNA ni John at Joanna na nagpapatunay na si Evelyn nga ang biktima. Ang metal brace na nakita sa kamay ng bangkay na nakuha ni Evelyn mula sa isang nakaraang operasyon ay naging isa sa pinakamatibay na pisikal na ebidensya. Ang resultang ito ang nagbigay daan para formal na isampa ang kasong parricide laban kay Joanna at murder laban kay Ronald. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang parricide ay isang napakabigat na krimen dahil ito ay pagpatay sa sariling magulang na may katapat na parusang reclusion perpetua o habambuhay na pagkabilanggo.
Para naman kay Joanna, naging mas mabigat at masalimuot ang kanyang kinahinatnan. Sa kabila ng kanyang depensa na siya ay pinagbantaan lamang ni Ronald, hindi nakaligtas sa mata ng batas ang kanyang aktibong pakikilahok sa pagtatakip ng krimen. Ang kanyang pagpapanggap sa social media gamit ang account ng kanyang ina at ang pananatiling tahimik sa loob ng 4 na taon ang naging mitya ng kanyang pagkakasangkot. Nauwi ito sa pagkakawalay niya sa sariling anak at sa bitbit na kahihiyan na habambuhay na magmamarka sa kanyang pangalan. Bagaman patuloy pa ang proseso sa korte, ang masakit na pagtalikod ng kanyang kapatid na si John at ang paghuhusga ng lipunan ang nagsisilbing pinakamabigat na parusang kailangan niyang pasanin sa bawat araw ng kanyang pag-iisa. Sa panig ni John, ang pagkakadiskubre sa katotohanan ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong tuluyang makapagpaalam sa kanyang ina. Bagaman puno ng pait ang pagkakatagpo niya kay Evelyn, ang pagkakaroon ng disenteng libing para sa biktima ay naging pundasyon ng kanyang paghilom. Ang septic tank na dating saksi sa kadiliman ay nalinis na at ang kanilang tahanan ay unti-unti nang binubuo muli ni John bilang simbolo ng isang bagong yugto. Napatunayan sa kwentong ito na gaano man katagal, ibaon ang isang lihim, palaging may paraan ang tadhana upang ilitaw ang katotohanan sa liwanag. Ang nakamit na katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapanagot sa mga may sala, kundi sa pagpaparangal sa sakripisyo ng isang ina na hanggang sa huling sandali ay ang kapakanan ng kanyang mga anak ang iniisip. Ang kwento ni Evelyn Sayos ay isang napakasakit na paalala tungkol sa kahalagahan ng pagpapahalaga sa ating mga magulang. Ang integridad ng isang tahanan ay nakasalalay sa pagtitiwala at pagmamahal. At sa sandaling pasukin ito ng puot at inggit, maaari itong mauwi sa hindi inaasahang trahedya. Mahalagang matutunan natin na ang bawat sermon o pangaral ng magulang ay madalas na nagmumula sa malasakit para sa ating kinabukasan. Ang maling pag-unawa sa mga paalalang ito ay maaaring magtanim ng galit na kung hindi aagapan ay sisira sa buong pamilya. Ang trahedyang ito ay nagtuturo sa atin na ang galit ay isang masamang tagapayo at ang mga desisyong ginagawa sa ilalim nito ay may habambuhay na pagsisisi. Ang katatagan naman ni John ay isang inspirasyon para sa lahat. Sa kabila ng 4 na taong panlilinlang sa kanya, hindi siya sumuko hanggat hindi niya nalalaman ang totoo. Ang kanyang determinasyon na mag-aral at magtrabaho ng mag-isa ay nagpapakita na ang katarungan ay para sa mga taong handang maghintay at kumilos. Sa dulo ng lahat, ang kwentong ito ay nagsisilbing babala na walang sikretong hindi nabubunyag. Ang katarungan ay parang tubig na makakahanap at makakahanap ng butas para lumabas. Palagi nating piliin ang katotohanan dahil ang pagsisinungaling ay nangangailangan ng mas marami pang pagsisinungaling para lang mapanatili ito. Ang pamilya Sayos ay naging biktima ng kataksilan, ngunit ang aral na iniwan nila ay mananatiling buhay para sa lahat ng Pilipino. Na ang pagmamahal sa magulang ay hindi dapat matutumbasan ng anumang galit o pansariling interes. Maging masuri tayo sa mga taong pinapapasok natin sa ating buhay at tahanan. Ang bawat tao ay may dalang impluwensya at mahalagang piliin natin ang mga taong maglalapit sa atin sa kabutihan. Ang buhay ni Evelyn Sayos ay kinitil ng maaga, ngunit ang kanyang kwento ay magsisilbing gabay para sa atin na protektahan ang ating mga magulang at pahalagahan ang bawat sandali na kasama natin sila. Huwag nating hayaang ang ating tahanan ay maging lugar ng takot, kundi gawin natin itong kuta ng pagmamahalan at katarungan. Ang katarungan para kay Evelyn ay katarungan din para sa lahat ng mga ina na nag-alay ng buhay para sa kanilang mga anak.